Malaking problema pa rin ang kawalan ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa katunayan, nasa mahigit 2 milyong bahay pa ang hindi nakakabitan ng kuryente sa buong bansa ayon sa National Electrification Administration. Ito'y sa kabila ng bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan ng Malacanang para sa electrification projects. May report si Sandra Aguinaldo. Sa isang purok sa paanan ng bundok ng Arayat sa Pampanga, nakilala ko ang pamilya Carvonco. 1991 sila nang tumira dito at mula noon ay namuhay ng walang kuryente. 3 taon lang ang nakalilipas nang maranasan nilang magkaroon ng ilaw sa gabi sa tulong ng baterya ng sasakyan na pinag-ipunan ng kanilang pamilya. Sa baterya rin nakasaksak ang kanilang portable TV. Pero ang plancha, de-uling at madalas hindi na raw pinaplansya ang damit. Biro mo po yung nag-aaral namin. Pag gusto nilang mag-assignment, itututok mo lang po yung lampara para makakapag-aral po sila. Sa hindi kalayuan, sinisimula ng itayo ang mga poste ng Pampanga Electric Cooperative, proyektong bahagi ng Sitio Electrification Program ni Pangulong Aquino. Buwan na lang daw ang bibilangin at magkakaroon na rin ng kuryente ang may 30 bahay sa lugar ng pamilya Carvonco. Pero hindi lahat ay kasing swerte ng pamilya Carvonco. Ayon na rin mismo sa NEA, may 14 na barangay pa sa bansa na hindi pa rin nakakatikim ng kuryente. Matatagpuan ito sa Quezon, Albay, Aklan, Samar, Tawi-Tawi at Maguindanao kung saan meron daw problema sa seguridad. Meron ding mahigit 2.2 milyong bahay na wala pa ring kuryente sa mga lugar na sineserbisyohan ng NEA o kabuuang 20%. Hindi natin sinasabi na pag sinabi natin ang barangay energized na, lahat ng bahay doon meron. Kasi medyo mahirap-hirap rin yun, di ba? Kasi kung magpapatayo tayo ng linya na isang bahay lang andun, di ba? So kailangan medyo unahin natin yung meron mo ng mga kumpul-kumpul na bahay. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa August 2013 report ng NEA, 7 sa 10 probinsyang may pinakamababang akses sa kuryente ay nasa Mindanao. Sa Maguindanao nga, 1 lang sa bawat 10 bahay ang may kuryente. Kasama rin sa listahan ng Palawan na malapit lang sa mismong Malampaya Oil Rig. Ang pagpapailaw sa bawat sulok ng Pilipinas ay isang bagay na pwede sanang paglaanan ng 170 billion pesos na Malampaya Fund. Ayon sa Malacanang, 15 billion pesos na ang nagamit ng Aquino administration sa pondong pwede lamang gastusin sa energy-related projects. Ilan sa mga pinagkagastusan nila, ang pagbili ng barko para sa AFP, pag-upgrade ng security at protection ng Malampaya Project. Ayon pa sa Malacanang, halos 2 bilyon ang napunta sa electrification project. Kaya tanong sa Administrasyong Aquino, hindi ba maaring gamitin ang pondo para sa electrification project lalo pat marami pa rin naman ang walang kuryente? Sagot ng gobyerno, kung tutuusin, malaking pondo na raw ang ibinuhos ng administrasyon sa electrification. Nabahagian din ang NEA ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program na nagkakahalaga ng halos 1.6 billion pesos. Halos 10,000 sityo na raw ang nalagyan nila ng kuryente mula 2011. Ngayong nako-question ang paggamit ng pondo ng administrasyon, nababahala ang NEA para sa kanilang mga susunod na proyekto. In the case naman ng ating government at tayo, we'd want na magkaroon ng access lahat yung mga Pilipino so that economic development can come to the area. Parang rural electrification is an infrastructure like roads and bridges. Sandra Aguinaldo, GMA News.